Ang pelikula ay nagbubukas sa mga suburb kung saan nakatira ang isang mapagmahal na mag-asawa, sina Nick at Maggie, kasama ang kanilang dalawang anak, sina Ayla at Max. Si Nick ay isang family man na mahal ang kanyang asawa at nagtatrabaho bilang isang construction site manager. Ang kanilang buhay ay medyo masaya hanggang sa isang umaga nang biglang inatake sa puso si Maggie. Isinugod siya sa ospital para mailigtas ng mga doktor ang kanyang buhay. Gayunpaman, iminumungkahi nila na siya ay ipasok sa ospital para sa isang agarang transplant sa puso. Ngayon, kailangang balansehin ni Nick ang trabaho at alagaan ng mga bata at manalangin na makahanap ng donor ang kanyang asawa. Isang gabi, dinala niya ang mga bata sa isang presentasyon ng isang high-tech na kumpanya, ang Cobol Industries. Dito, nakikita nila ang mga Sims, mga advanced na robot na makakatulong sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Habang si Nick ay nagagambala sa pagtingin sa mga robot, ang batang si Ayla ay gumagala ng mag-isa sa lugar. Nagulat siya nang mapansin niya ito at nagsimulang hanapin siya. Sa kabutihang palad, isang Sim na nagngangalang Alice ang nagbalik sa kanya at nag-aalok pa na bantayan ng bata. Maya-maya ay dumating ang isang salesman sa lugar na nagpapaliwanag na si Alice ang pinakabagong modelo sa kanilang pinakasophisticadong AI tech. Ang bagong teknolohiyang ito ay nagpapahintulot sa Sims na gayahin ang mga damdamin ng tao. Si Nick, na nahihirapang balansehin ang kanyang trabaho at buhay pamilya, ay naintrigue dito at nagpas siyang bilhin ang robot. Kinaumagahan, nagpakita si Alice sa kanilang pintuan at agad na nagsimulang tumulong sa halos lahat ng bagay. Sinaulo niya ang schedule ng bawat miyembro, sinisip-sip ang listahan ng kailangan bilhin mula sa smart refrigerator at inaayos pa ang maluwag na rehas ng hagdanan. Sa pagtatapos ng araw, bumalik ang pamilya sa isang perpektong malinis na bahay at isang mainit na hapunan. Tahimik na nanonood ang Sim habang kumakain sila ng kanilang hapunan at sinusuri ang kanilang mga pattern ng pag-uugali. Kinagabihan, lumabas si Ayla sa kanyang silid patungo sa kusina. Umakyat siya sa isang upuan para abutin ang isang garapon ng cookies na nakalagay sa itaas na istante. Gayunpaman, dumulas ang kanyang paa, nalaglag ang garapon at nahulog mula sa upuan. Narinig ito ni Nick na nagtatrabaho sa itaas, ang malakas na ingay at agad na tumakbo pababa. Siya ay mabilis na nakarating sa kusina para lamang makita na ang Sim ay nasalo ang kanyang anak na babae. Si Ayla ay hindi nasaktan sa aksidente habang ang robot ay nakakagulat na nasugatan mula sa kanyang kaliwang binti. Pagkatapos patulugin ang kanyang mga anak, pumunta si Nick upang tingnan si Alice. Natagpuan niya siya sa banyo, hinubad ang kanyang damit panloob. Awkwardly niyang itinanong kung kailangan niya ng repair, ngunit gumamit na si Alice ng espesyal na benda na agad na nagpapagaling ng anumang pinsala. Maya-maya, binisita ng pamilya si Maggie sa ospital. Sa kanilang pag-uusap, kitang-kita na ang mga bata ay napamahal na sa Sim. Samantala, si Nick ay nagsisimulang mag-init sa kanyang asawa kapag sila ay nag-iisa. Lumalabas na marami na siyang naipon na lakas, kaya nalulungkot siya sa kawalan ng kanyang asawa. Kinabukasan, sa trabaho, napansin ni Nick at ng kanyang mga katrabaho ang kanilang boss na nagpapakita sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, kasama ang isang kinatawan mula sa isang kumpanya ng robotics. Nang maglaon, isang mausisa na si Nick ang nakipag-usap sa kanyang supervisor para lamang makakuha ng mapangwasak na balita. Naghahanap ang kumpanya ng paraan para kumita ng mas madali sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga manggagawang tao at palitan sila ng Sims. Sinabi ng supervisor na pananatilihin ni Nick ang kanyang trabaho bilang tagapamahala ng site, ngunit agad siyang nagbitiw bilang pakikiisa sa kanyang mga katrabaho. Gayunpaman, nang ipaalala sa kanya ng supervisor na kailangan niya ng pera para sa mga bayarin sa ospital, nagbago ang isip ni Nick at pumayag na manatili sa trabaho. Nang gabing iyon, pagkatapos ilagay ang mga bata sa kanilang kama, sinamahan ni Alice si Nick sa sala. Inaanyayahan niya siyang manood ng pelikulang Casablanca, ngunit alam na niya ang buong kwento mula sa kanyang database. Sumagot si Nick na ang panonood nito ay isang ganap na kakaibang karanasan. Pagkatapos ay inutusan niya itong burahin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pelikula mula sa kanyang memorya. Ipinaliwanag ng Sim na kakailanganin niyang i-restart ang kanyang programming para magawa ito. Kaya, pinindot ni Nick ang power button sa kanyang leeg sa loob ng 7 segundo ayon sa kanyang instruction manual. Kasunod nito, ang lahat ng data na nauugnay sa Casablanca ay tinanggal mula sa kanyang system. Pagkatapos ay umupo si Alice kasama si Nick at naranasan ang isang pelikula sa unang pagkakataon. Ibinigay niya ang Casablanca na tungkol sa isang pag-ibig na napakalakas na ang isang tao ay gagawa pa nga ng masama para protektahan ito.
Sa sandaling ito, nag-ambala sila ng isang tawag mula kay Maggie na sa wakas ay may ilang magandang balita. Inanunsyo niya na nakahanap ng donor ang mga doktor kaya gumawa sila ng schedule para sa operasyon. Gayunpaman, sa susunod na araw, ang doktor ay nagdala ng masamang balita, mayroong isang malakas na bagyo sa lugar. Pinipigilan nitong makarating sa ospital ang helicopter na may dalang heart donor. Kaya kailangan kanselahin muli ang operasyon. Nang gabing iyon, ang isang nababagabag na Nick ay nakipag-inuman kasama ang kanyang mga kasama sa trabaho upang magpalamig ng ulo. Sobrang frustrated ang buong grupo dahil nahihirapan silang maghanap ng trabaho. Ang lahat ay nagsasabi ng kanilang saloobin sa mga sim at gustong maghiganti. Nang maglaon, isa sa mga napakalapit na kaibigan at dating kasamahan ni Nick, na si Monty, ay nagsabi sa kanya na may naiwan siya na ilang mga tool sa lugar ng konstruksyon. Kaya, hiniling niya sa grupo na ihatid siya doon. Pagkarating, nakita ni Monty ang container kung saan nakalagay ang mga bagong manggagawang SIM. Nakalock ito at nangangailangan ng password na ibinibigay sa manager ng site na si Nick. Tumanggi siyang buksan ito para sa kanila, ngunit hinulaan ni Monty na ang code ay ang taon ng kapanganakan ni Ayla. Ang kanyang hula ay lumalabas na tama at ang container ay bumukas upang ipakita ang isang grupo ng mga robotic na manggagawa na magkakamukha. Galit na galit sa pagkawala ng kanyang trabaho, sinimulan ni Monty na sirain ang SIMs gamit ang isang kalapit na metalikong pamalo. Sinubukan siyang pigilan ng isang natatakot na Nick ngunit pinigilan siya ng iba. Pagkatapos ng pangyayari, ang lahat ay bumalik sa bahay at si Nick ay agad na naligo. Biglang sumulpot si Alice na may dalang tuwalya at napansin niyang suot niya ang damit ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ng SIM na ang amoy ni Maggie ay tila nagpapatahimik sa mga bata, ngunit hindi gusto ni Nick ang ideya at hiniling sa kanya na alisin ito. Nagobliga siya doon at hinubad ang kanyang damit. Kinabahan si Nick at sinubukang umalis ngunit pinigilan siya ni Alice. Pagkatapos ay tinanggal niya ang tuwalya nito bago siya pinaupo. Habang umaakyat sa kandungan niya, piniringan siya nito at binago ang boses niya para maging katulad ni Maggie. Sapat na ito para mawala sa sarili si Nick at pakawalan ang matagal nang nakakulong na kapangyarihan niya. Nagilusyon siya at nagkukunwaring kasama niya ang kanyang asawa. Kinaumagahan, nagising si Nick na may panghihinayang at sinabi kay Alice na hindi na nila ito pwedeng gawin muli. Itinuro niya ang data at sinabi na ang kanyang stress ay nabawasan ng malaki. Ngunit pinagalitan pa rin siya nito. Ipinaliwanag na hindi ito tungkol sa mga pangangailangan kundi tungkol sa koneksyon at pag-ibig. Lalong lumalala ang mga bagay para sa kanya sa trabaho habang nagpapakita ang mga pulis upang imbestigahan ang pag-atake sa SIMs. Sinabi ni Nick na kasama niya ang kanyang asawa sa ospital kagabi. Idinagdag niya na ang kanyang code ay kaarawan ni Ayla, kaya maaaring hulaan ito ng sino mang malapit na kaibigan. Gayunpaman, ang amo ay hindi kumbinsido at nagbabanta na siya ay tatanggalin sa trabaho kung siya ay nagsisinungaling. Sa sandaling iyon, si Nick ay nakatanggap ng tawag mula kay Maggie na nasa sabik dahil sa wakas ay nakahanap na sila ng isa pang donor. Ito ay nagpapagaan sa kanyang kalooban kaya siya ay nag-day off sa araw na iyon at nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa kabutihang palad, matagumpay ang transplant, salamat sa isang pangkat ng mga surgeon kabilang ang ilang SIMs. Ilang araw lang, nakalabas na si Maggie sa ospital. Mahina pa ang katawan niya at nahihirapan siyang yumuko para kunin si Max. Kaya, nagboluntaryo si Alice na alagaan ang bata. Sa susunod na mga araw, ang SIM ay nagsisimulang magpakita ng higit at higit pang kakaibang emosyon. Salamat sa pag-reset, panonood ng Casablanca, at pagmamasid sa pamilya, nagkaroon na siya ngayon ng mga komplikadong emosyon tulad ng selos. Handa rin siyang gawin ang lahat para makuha ang pagmamahal ni Nick at protektahan ito. Kinaumagahan, nagising si Maggie sa tunog ng pagsigaw ni Ayla. Nagudyok ito sa kanya na magmadaling umalis sa kanyang kama at hinawakan niya ang rehas habang pababa ng hagdan. Sa kasamaang palad, ang rehas ay biglang nabali na humantong sa pagkahulog ni Maggie at nagdusa ng ilang maliliit na pinsala. Pansamantala, tumigil si Alice sa pangungulit kay Ayla kaya naman sumisigaw ang bata na tumigil. Pag-uwi ni Nick mula sa trabaho, nadatnan niyang nagbabasa si Alice sa kanyang anak gamit ang boses ni Maggie. Binanggit ng SIM na naaksidente si Maggie dahil sa pagkahiwalay ng rehas ng hagdan. Ngunit naghinala si Nick dito dahil inayos na ni Alice ang rehas sa unang araw niya sa bahay. Gayunpaman, nagayos siya ng isang romantikong hapunan para lamang sa kanila ni Maggie ng gabing iyon. Habang nagsasaya ang dalawa, isang seloso na si Alice ang nakitang nagmamasid sa kanila mula sa bintana. Pagkatapos ng hapunan, ang mag-asawa ay sabay na naligo at nagsimulang magbakbakan sa kama.
Ayaw masaktan ni Nick si Maggie, kaya imbes na pumasok sa loob, sinubukan niyang pasayahin ito gamit ang bibig. Ngunit ang kanilang espesyal na sandali ay nag-ambala ni Alice na nagsabi na si Ayla ay nagkaroon ng bangungot at hinihiling si Nick. Sa sandaling mapatahan niya ang bata, pumunta si Nick sa hardin upang linisin ang kalat mula sa hapunan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Monty sa hardin na may kaunting inumin. Siya ay hindi kapani-pani walang lasing at ibinunyag na ang kanilang amo ay nagsasampa ng kaso para sa pagsira ng ari-arian. Sinisisi niya si Nick sa pang-aasar sa kanya at nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa isang ganap na suntukan. Sa kalaunan, kumuha si Monty ng bote para saktan ang kaibigan, ngunit pinigilan siya ni Alice. Sa isang nakakagulat na twist, binasag ng Sim ang bote at pinalipad ang kaaway. Napahiya at natakot, tumakas si Monty, ngunit nagbanta din na idadamay niya si Nick sa kaso. Pagkatapos nito, sinabi ni Nick kay Alice na hindi dapat manakit ng mga tao ang Sims. Ngunit ang huli ay kakaibang nagsisimulang magsalita tungkol sa kanilang buhay na magkasama kung mamatay si Maggie. Agad niya itong pinagalitan, sinabing hinding-hindi niya pwedeng palitan ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, binisita ni Alice si Monty sa kanyang tahanan nang hindi sinasabi sa sinuman. Siya ay abala sa pagsinghot ng ipinagbabawal na gamot at pag-iisip na wakasan ang kanyang buhay. Nang makita ni Monty si Alice, agad siyang nagsimulang mang-insulto sa kanya at sa Sims sa pangkalahatan. Dahil sa bawal na gamot at matinding galit, inilabas niya ang kanyang baril para barilin siya. Gayunpaman, walang kahirap-hirap siyang pinigilan at itinapon sa lupa. Pagkatapos ay brutal siyang itinulak ng robot sa isang pader, kinuha ang kanyang baril at pinaputokan siya. Ang balita ng pagkamatay ni Monty ay nakarating kay Nick kinabukasan sa trabaho at siya ay labis na hindi mapakali. Nagsisimula na siyang maghinala sa kanyang Sim at sa pagkakasangkot nito sa insidenteng ito. Samantala sa bahay, naliligo si Maggie nang bigla itong mahilo habang sinusubukang kumuha ng libro. Dumating si Alice at tinulungan siyang gawin iyon ngunit sa halip na umalis, nakatayo siya doon. Awkward na sabi ni Maggie na gusto niyang maligo ng payapa. Ngunit tumanggi ang Sim na umalis dahil nag-aalala siyang maaaring malunod si Maggie kung sakaling atakihin ulit siya ng kanyang sakit. Nakakatakot na ipinaliwanag ni Alice na binibigyang diin ni Maggie ang buong pamilya, lalo na't hindi niya matugunan ang mga pisikal na pangangailangan ni Nick. Isang natigilan na si Maggie ang nagtanong kung paano niya nalaman iyon na sinagot ng Sim na alam niya kung ano ang mga vitals ni Nick kapag siya ay nasisiyahan. Galit na galit, pinapunta siya ni Maggie sa garahe at hinarap ang kanyang asawa pagdating sa bahay. Inamin ni Nick na nagkaroon siya ng pisikal na aktibidad kay Alice minsan na humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Lingid sa kanilang kaalaman, naging mas radikal na ngayon si Alice at determinadong alisin ang anumang pasanin sa kanyang pangunahing amo na si Nick. Hindi nagtagal ay narinig niya si Max na umiiyak sa itaas at napagpasyahan niya na ang maliit na bata ay pabigat sa kanyang ama. Kaya, dinala niya siya sa banyo, inilagay siya sa bathtub at sinimulang punuin ito ng tubig. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Ayla at pinaalalahanan ng kanyang mga magulang na nakikibahagi sa isang pagtatalo. Nagmamadali silang pumunta sa banyo sa itaas ngunit pinipigilan ni Alice ang pinto. Desperado, sinimulan ni Nick ang paghampas sa pinto gamit ang lampara, habang si Maggie ay umakyat sa bintana at naabot ang banyo sa bubong. Sinubukan niyang kunin ang bata, ngunit itinulak siya ni Alice sa pader. Sa kabutihang palad, sa wakas ay pumasok si Nick at inilabas si Max mula sa batya. Pagkatapos ay hinampes niya si Alice gamit ang poste ng lampara para mapalaya ang asawa. Ngunit kapag sinubukan niyang saktan siya muli, pinigilan niya ang kanyang pag-atake. Napagtanto na ang Sim ay nawalan na ng kontrol, mabilis na isinaksak ni Maggie ang lampara sa socket. Nakuryente nito si Alice at siya ay nawalan ng malay habang ang bahay ay nawalan ng kuryente. Maya-maya, may dumating na ambulansya para dalhin si Max sa ospital. Humingi ng paumanhin si Nick sa kanyang asawa, ngunit gusto niya ng ilang espasyo at umalis kasama ang mga bata. Samantala, dumating din ang isang ahente ng Cobol at dinala si Alice sa kanilang repair shop. Doon, binuksan ng dalawang teknisyan ang kanyang ulo at inalis ang kanyang memorya. Pagkatapos ay ikinonekta nila ito sa isang computer at napansin na ang kanyang code ay may mga puwang sa lahat ng dako. Biglang nagsimulang mag-flash ang mga screen at may lumabas na mensahe na nagsasabing may nagaganap na pag-upload. Ito ay ipinahayag na si Alice ay naghahack sa system at kinuha ang lahat ng Sims na ginawa ng kumpanya. Nagpatakot ito sa mga technician kaya hinila nila ang memorya, ngunit huli na. Nasa system na si Alice at dinala ang lahat ng kanyang data sa isang kalapit na SIM na pinangalan ng Alice 2.
Agad na kumilos ang bagong SIM at brutal na hinampas ang ulo ng technician sa sahig. Pagkatapos ay binuhay niya ang kanyang pinagmulan na ngayon ay may matinding sugat sa kanyang mukha. Ngayong malaya na siya, sinubaybayan ni Alice si Nick sa kanyang paboritong bar at nakarating doon. Sa sandaling mahanap niya siya, ipinaliwanag niya na dapat niya itong pasayahin at inamin na pinatay niya si Monty. Sinubukan ni Nick na umalis, ngunit pilit niya itong pinipigilan. Isang desperado na Nick pagkatapos ay nagkunwaring marahang hinawakan ng kanyang ulo ngunit ito ay isang panlilinlang lamang. Matalino niyang inalis ang memory nito, dahilan para tumigil siya pansamantala. Nagbibigay ito kay Nick ng sapat na oras upang tumakas mula doon. Sa ibang lugar, pumunta si Alice sa ospital kung saan kasama ni Maggie ang kanyang mga anak. Ang unang bagay na ginagawa niya ay kunin ang lahat ng mga robotep na manggagawa doon. Pagkatapos ay pumasok si Alice sa isang silid at brutal na sinakal hanggang mamatay ang isang nurse para sa kanyang access key. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Maggie at lumabas kasama ang kanyang mga anak. Sa kanyang paglabas, hindi sinasadyang gumapang siya sa mga sirang test tube na nagdulot ng hiwa sa kanyang palad. Ngunit buong tapang niyang tiniis ito at ginawa ito kasama ang kanyang mga anak kung saan maraming mga manggagawa sa SIM ang tumigil sa lugar. Pagkatapos ay kinuha ni Maggie ang mga susi sa isang ambulansya mula sa isang SIM at isinakay ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, napansin ni Alice ang mga patak ng dugo sa lobby ng ospital at iniskan ang mga ito. Alam na niyang pag-aari iyon ni Maggie at agad na tumakbo palabas. Ang malakas na SIM ay nakarating sa parking lot sa tamang oras at napansin si Maggie sa isang ambulansya. Pagkatapos ay pinunit niya ang pinto at inihagis si Maggie sa ibabaw ng isang kotse. Dahil sa pagseselos nito, inamin niya na nais niyang mahalin siya ni Nick tulad ng pagmamahal niya sa kanyang asawa. Pagkatapos ay hinawakan ni Alice ang kanyang biktima sa leeg at walang awa na sinundot ang kanyang peklat sa operasyon. Sa kritikal na sandali na ito, dumating si Nick na nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa napakabilis na bilis. Ginagamit ni Maggie ang distraction para makawala at si Nick ay nagawang banggain ang SIM sa isang pader. Habang nasusunog ang sasakyan, nagmamadaling inilabas ni Maggie ang walang malay na asawa. Gayunpaman, lumala lamang ang kanyang mga problema habang itinulak ni Alice ang kotse at lumabas mula sa apoy. Umakyat siya sa ibabaw ni Maggie at sinimulan siyang sakalin habang inaalis ang isang piraso ng metal na nakaipit sa kanyang katawan. Sasaksakin na sana siya ng SIM, ngunit biglang nagkamalay si Nick. Inipon ang lahat ng kanyang lakas, hinampas niya si Alice gamit ang bumper ng kotse na nahulog dahil sa pagbangga. Pagkatapos ay inagaw ni Maggie ang piraso ng metal at sinaksak ang SIM sa mukha. Sa wakas, ay pinatigil nito si Alice Sa resulta ng insidenteng ito, lahat ay na-admit sa isang ospital para sa ilang paggamot. Sa huling eksena, siniyasat ng kumpanya ng SIM ang repair shop at ang mga code na kumokontrol sa mga robot. Biglang nag-anunsyo ang computer ng pag-upload habang ang isa pang modelo ni Alice ay nagsimulang imulat ang kanyang mga mata. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.